Magandang araw mga ka-Best Buys, and for today's video tayo ay magko-compare ng ating dalawang diesel generator, ang ating PK10000 STA at ang ating PK75 STA. Pero bago ang lahat mga ka-Best Buys, bago tayo magpatuloy sa ating vlog, intro muna tayo. So yun nga mga ka-Best Buys, magko-compare po tayo ng ating Philking 10000 STA diesel silent generator at ang ating Philking or PK75 STRA diesel silent generator. So kung mapapansin nyo po, on the first view natin sa kanila, sila ay parehas na enclosed type. So kapag po naka-enclosed sa ganito, yung mga generator, kung mapapansin nyo po, sila po ang tawag po natin sa kanila ay silent type. Well, hindi naman po siya ganoon katahimik tulad ng ating mga Philking 4200. Pero kapag po naka-enclose sa ganyan, mas matahimik po sila kumpara sa open type na diesel na generator. Yung mga open type na diesel generator po, halimbawa yan na ito. Ayan. So yung pong mga ganitong klaseng generator, sila yung napakaingay na parang nagwawalang makina. So kadalasan po kasi ang tunog niyan is pareho ng mga kuliglig na ginagamit natin sa bukid kapag tayo ay yung mga nag-aararo tayo at nagbabasag tayo ng lupa sa kabukiran. So kung gaano po sila kaingay, ganoon din po halos kaingay yung mga generator na yan. Okay, so napakaingay po ng mga ka-Best Buys. Kaya naman, nilagyan natin sila ng enclosure para hindi masyadong maingay kapag ito ay ginagamit sa mga residential usage. Ang ingay po pala na napoproduce ng ganito is around 72 to 80 dB, depende po sa lokasyon at kung gaano kalayo. Pero yung 72 dB po ay in 5 to 7 meters away na yon. Ang regular na reading po sa kanya sa decibel meter. So mga ka-Best Buys, silipin natin yung actual volume nitong ating dalawang generator para masilip natin at para magkaroon kayo ng idea kung gaano kalaki ito kung kayo ay magpiprepare ng inyong powerhouse o yung lagayan ng ating generator. So mga ka-Best Buys, kapag nga po pala tayo ay gagawa ng powerhouse ng ating mga generator na ganito, since ito po ay air-cooled, huwag po natin kalimutan na ito ay nagdidepend sa hangin. So mas maganda po na ang mga powerhouse na gagawin ninyo is may bubong lang and passes through yung hangin. Kasi ito po ay air-cooled. So kailangan nyo ng hangin para magpalamig. So other than oil, hangin at saka oil lang po yung nagpapalamig sa ating mga generator nito. Ang running hours po ng ating mga generator na air-cooled and closed type is just 5 hours mga ka-Best Buys. Reminder lang yan. Okay? So mga ka-Best Buys, halika. Sukatin natin yung actual na sukat ng ating generator. Unahin po muna natin yung ating PK10000 STA. Okay? So ang sukat po niya, yung kanyang haba is 95 cm. Ang kanya pong lapad ay 52.5. Ang kanya namang taas ay 76. So medyo mataas po yung profile nito kumpara dito sa ating Philking 75. Mas mataas po ito, mas matangkad kasi mataas yung kanyang caster. So ayan po, medyo mataas yung caster niya. Dito naman po tayo sa dimension ng ating PK75. So yung haba po ng ating PK75 is almost the same sa PK10000. So ito po ay 94. Kasi po meron siyang tenga dito sa kabila, tapos meron siyang tenga ulit sa kabila, nakapantay naman nitong muffler niya. Kanyang lapad ay 54. Okay, 54 cm. Ang kanya naman pong height is 68. Ayan po. So kapag po nagkahon pa tayo, mas lalaki pa po yan dahil meron siyang mga cushions pa at saka karton. Okay? So yan po yung ating volume. Dumako naman po tayo sa panel board niya kung ano makikita natin dito mga ka-Best Buys. So dito sa kanyang panel board, makikita natin yung kanyang genset controller, digital,
5-in-1 na po yan. Makikita natin dyan yung frequency, current, battery voltage, runtime, engine temp, and generator temp. So, dito naman po sa kanyang interface ay mayroong tatlong display. So, ito po steady na yung kanyang volt at saka yung kilowatt consumption. Dito naman po nag-change yung ating input into 5-in-1. Pero ang kagandahan dyan mga ka-Best Buys, at least naka-display na kung ilan yung kinukonsumo natin na power at saka yung standing voltage ng ating generator. Okay? So, meron din siyang switch dito para sa key start. Meron siyang ATS. Ayan mga ka-Best Buys. So, ito nga pala generator na ito is equipped with automatic transfer switch. So, ito po yung ating generator na top of the line ng 7.5 or ng ating Philking 7.5 STRA. Meron siyang automatic transfer switch para kung saan siyang nabubuhay at kung saan din siya namamatay. Plus, meron pa siyang remote control. So, magkakaroon tayo ng another review para dito sa generator na ito. Ang purpose lang muna natin ngayon is para ma-differentiate natin yung 7,500 dito sa ating 10,000 STA. Okay? So, may breaker din po siya mga ka-Best Buys. Ayan po. Ang breaker natin. And then, nandito yung kanyang mga charger para sa DC. So, ito naman po yung fuse ng ating DC. And dito naman yung ground. So, nandito na po yung kanyang opening para sa internals niya. Medyo maliit lang. Medyo mas masikip kumpara dun sa ating 10 kVA. So, ito naman po yung kanyang Hertz 60, yung kanyang sticker para sa specs niya. So, ang ating Philking 7.5 STRA. So, yan po yung kanyang mga details. 5-in-1 digital meter na po siya. So, ito nga po yung kanyang ATS at ito yung kanyang remote. Ito naman po tayo sa kabila sa ating Philking 10,000. So, mga ka-Best Buys, ito naman pong interface niya. Since ito po ay ang standard version ng ating 10 kVA, so, yung mga ibang 10 kVA po na nandyan sa market, wala po silang ganito. Tayo lang po ang, kahit standard lang yung version natin, upgraded pa rin siya. So, yun nga po tulad ng sa ating 7.5, meron po siyang genset controller. So, tatlo po yung interface niya, yung kanyang voltage at saka yung kanyang kilowatt meter. So, ito po, nadi-display dito kung ilang kVA na nagagamit natin. Napakalaking factor po niya na nakikita natin yung ating current consumption at saka yung kanyang voltahe, dahil nalalaman natin dyan mga ka-Best Buys kung halimbawa sumasagad na pala tayo sa load yung ating generator. Buti na lang kahit na gano'n, nakikita pa rin natin yung kanyang voltage which is 220, napaka-healthy pa rin. At the same time, pwede natin iset naman yung isa na to sa runtime. So makikita natin doon kung ilang oras na siyang tumatakbo. So yung tatlong mahalagang features na dapat nakikita right on ay nandito. Kaya medyo lamang ka dito. Hindi ka malilito or hindi ka na mag-iisip, hindi ka manghuhula kung ano yung estado ng generator mo. Okay, so balik tayo dito. So nandito pa rin yung ating AC breaker. Ito pa rin yung kanyang manual start or yung kanyang ignition start para sa electric start. So makikita nyo, nag-open na siya, no? And then yung dalawa yung 220 AC output. Ito yung kanyang DC charger, ang kanyang ground, and ang kanyang fuse. Ito naman yung kanyang sticker para sa specs niya. So, 5-in-1 digital meter pa rin siya. And ito naman po yung kanyang bukasan ng ating generator. So, makikita natin dito mga ka-Best Buys yung napakalaking opening. So, dyan, unlike to sa 7,500 natin na medyo masikip ito, kitang-kita na natin dito lahat ng meron sa generator. Mas mahal man mag-troubleshoot dito dahil malaki. Wow! And at the same time, kapag tayo naman ay mag-aayos ng makina kapag may nasisira, medyo maluwag yung ating galawan kasi malaki yung opening. Okay, dito naman tayo sa likod mga ka-Best Buys. So, likod ng ating PK75 mga ka-Best Buys ay nakasara lang. So, meron lang siyang access dito. Tapos nahuhugutin natin yan para makita lang yung likod. Pero naka-bolt kaya medyo mas mahirap i-access ng konti kumpara sa ating 10 kVA. So dito naman 10 kVA natin mga ka-Best Buy, silipin natin. So napakalaki ng bukasan nyo. Wow! Diba? Pagkabukas mo na ganyan, kita mo na kagad yung loob ng ating generator. So mas madali pa rin yung pagkilos.
Okay? So yun po yung yung ating interface at saka yung casing. Doon naman po tayo sa mga freebies na meron itong generator. So sa mga freebies naman na meron itong generator na ito, so kailangan may owner's manual siya. Yung ating 7.5 ay may owner's manual. Ayan. So separate yung para sa engine. Napakadami niyan mga ka-Best Buys. So hindi talaga tinipid. Ultimo yung kanyang kaliit-liitang detalye ay nakikita natin. Ayan, wow. Para may reference ko kung sakaling may kailangan kayong palitan. So, isa ito sa pinakamagandang manual ng diesel generator. Yung isang nakitaan ko na ganito mga ka-Best Buys is Inco. Napabilib ako nun kasi talagang kaliit-liitan ng mga parts ay merong details. So, ganito din yon. Kaya natutuwa ako dito sa ating Philking na generator na may manual ng ganito. Ayan, halos detalyado. At the same time, mga ka-Best Buys, meron din siyang para sa generator. So, sa kabuuan ng generator itself. Ayan, so dalawang manual. And meron din siyang mga ka-Best Buys na tools. So, tayo na lang yata yung sa Philking ang merong tools na free, Kasi yung iba nating mga brands sa dala, hindi na sila nagbibigay ng free tools para mas makatipid sila at makabawas sa gastusin. Pero tayo dito mga ka-Best Buys, as much as possible, ibibigay natin lahat talaga para sa satisfaction ng kliyente natin. Okay? So, ayan mga ka-Best Buys, so meron tayong 8, 10, 14, and 12, 19, and 17 at isang reversible na screw. Meron din tayo ditong fuel filter. Napakahalaga niyan mga ka-Best Buys ha. Huwag na huwag po natin hindi lalagyan ng filter ang ating diesel kasi medyo marumi po yung diesel. Okay, so ito naman po yung kanyang dalawang mail plug. Libre pa rin po yan mga ka-Best Buys. At syempre yung ating fuse. Dito po yung nakalagay mga ka-Best Buys. Ito yung fuse niya. Okay, dito naman po tayo mga ka-Best Buys sa ating PK 10,000 STA. So ito yung standard nga po natin ng ating 10 kVA. Kung ito po yung ating top of the line ng ating 7.5, ito naman po yung standard variant ng ating 10 kVA. So ano nga ba yung meron dito mga ka-Best Buys? So meron pa rin siyang dalawang manual, isa para sa diesel engine and isa para sa buong generator. So almost paresang po yung nilalaman yan, pero napakalaking advantage po niyan para sa mga customer o sa mga kliyente natin. Tulad po niyan, di ba po? At meron din po siyang dalawang mail plug na libre. Ayan po. Medyo may kamahalan din po ang presyo nito mga ka-Best Buys. Tapos meron din po siyang tatlong set ng tools na open wrench. So 12, 14, 19, 17, 10, and 8. Meron din po siyang fuse. Dalawa. Ayan. So dito naman po siya nakalagay. Ayan po. And then ito naman pong fuel filter. Napakahalaga niyan mga ka-Best Buys ha. Tsaka may presyo din po ito ng konti. Mga nasa around 40 to 50 pesos lang naman siya. Pero nevertheless, napakahalaga pa rin ito sa ating generator. Dahil kung wala ito, magpapalit tayo madalas ng fuel injector or yung fuel pump natin. Okay? So, ayan po yung ating mga freebies na meron. So, since ito nga po yung ating top of the line, ito po may extra na kasama sa package. So, ito yung ating ATS and yung ating remote control. Siya yung naghihiwalay sa ating top of the line at sa ating standard version. So, ito nga po yung ating top of the line dahil meron siyang ATS and remote. Yung isa po is standard lang dahil unit itself lang siya. Pag may ganito po, automatic siya yung top of the line natin. Wow. Okay? Dito naman po tayo sa engine at sa loob ng ating generator. So yung ating 7,500 mga ka-Best Buys ay may 7,500 watts or 6,500 watts na max power, and ang kanyang rated power is 5,500. Ito naman pong ating PK10,000 is may max power na 9 kVA and may rated power naman na 6.8 or 7 kVA. So mga ka-Best Buys, lahat po ng 10 kVA dito sa Pilipinas, for your information, ay 6.8 to 7 kVA ang yung kanyang rated power. So beyond that, kailangan
medyo aawa tayo. Dito po kasi medyo nasisira talaga yung ating mga generator kapag tayo nag-overload. Yung ganito mga ka-Best Buys is just 6.8 to 7 kVA lang yung allowable na konsumo. Ang iniisip po ng ating mga kababayan, dahil ito ay tinatawag natin na 10 kVA, 10 kVA talaga yung power niya. It doesn't work that way mga ka-Best Buys. So kailangan malaman nyo yung totoo para hindi nasisira yung ating mga generator. Okay? So mga ka-Best Buys, silipin naman natin yung makina nito. So yung makina ng ating 10 kVA is 195 diesel air-cooled. Ayan, so yung alternator na nasabi natin kanina, it's 6.5 and this is 9 kVA. So ito naman po ang makina nito is 1.8. So ito po yung engine niya. Ayan. So kung tatanungin naman po natin yung runtime ng dalawang generator na ito, as per factory, ang runtime po ng ating mga diesel silent generator is just 5 hours. And after 5 hours of usage, kailangan na natin magpahinga ng 1 hanggang 2 oras sa araw or sa daytime. Kapag po sa gabi, malamig yung ating temperatura, pwede siya mag-work up to 8 hours to 12 hours. Depende po yun sa inyong preference. Pero as much as possible, let us limit yung ating runtime up to 5 hours. Pero since nga kung halimbawa medyo matagal talaga o kailangan talaga ng power, lalo na sa gabi, pwede naman tayong tumakbo hanggang 8 hours mga ka-Best Buys. So ang pinakamahalaga at laging nasa top list ng pagbili ng ating generator, syempre, is yung presyo mga ka-Best Buys. So ang ating nga po palang PK7500, ito po ay nagkakahalaga ng 57,500. Kasama na po yung ating ATS and remote control. Kasama na po sa package yan. Yun naman pong standard version nito, yung wala pong ATS and hindi po siya naka-genset controller. Yun naman po ay nagkakahalaga ng 47,500 mga ka-Best Buys. Dito naman po tayo sa kabila. Ito naman ating PK10000 STA, lower version ng ating 10 kVA. Ito po ay nagkakahalaga ng 67,500. Yung kanya namang top of the line or top specs niya, may ATS tulad po nito at may remote din po. Yan po ay nagkakahalaga ng 77,500. So meron po siyang 10,000 difference, pero you can get the comfort of having ATS o yung hindi ka na babangon para buhayin or patayin yung iyong generator kapag nagkakuryente yung inyong main source power provider. So, ayan po. So much for this video mga ka-Best Buys, and sana may natutunan kayo. And for your orders, comments, and suggestion, you can contact us dito po sa cellphone number na mag-flash sa inyong screen. And bisitahin po ang aming mga social media accounts sa Facebook, YouTube, and TikTok. Ngayon po pala mga ka-Best Buys ay nagpapadala tayo sa Lazada dahil na-turn down po yung ating TikTok. Hindi po natin alam kung bakit. Okay? So mga ka-Best Buys, nagpapadala nga po pala kami kahit ng ganito kalalaki na generators nationwide sa buong Pilipinas. So, alam po, since wala pong tumatanggap na courier, ipinapadala po natin ito ng payment first sa ating partner na logistic local forwarder. So yung ganito po ay nagkakahalaga ng around 8,000 to 10,000 pesos depende sa lugar ninyo. Ito naman po, ang freight naman nito is around 7,000 to 9,000 pesos depende po sa lugar ninyo. And ito naman po ang ating ATS ay pinapadala natin ng separate para po mas mura yung shipping fee. Kasi po kapag mga oversize, more than 50 kilos, medyo mataas po ang shipping fee niyan mga ka-Best Buys. Maraming salamat nga po pala mga ka-Best Buys sa inyong panonood and mag-ingat po tayo palagi. God bless.